everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to our channel. This is me, your one and only Mama Mia. Wala lang tayong glasses for today's video kasi sinusubukan lang natin. Anyways, andito na po tayo sa last and final part ng storya ni Pam at ni Denver aka Berdugo. Nako naman, bago yan, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng mga nakikinig sa atin, lahat ng talagang sumusuporta. Maraming salamat. Hi kay Ma'am Clavita Espirito, maraming salamat sa iyo. Nagdatampo na raw siya sa akin. Huwag naman, ma'am. Hi naman din kay Jocelyn Castro, maraming salamat. Sa mga taga-Kamiling Tarlac, watching from Hong Kong, thank you so much talaga. Zoe Valenzuela, may sound yan. Baka yung ano mo yung sira. Sabi niya, walang sound, Mama Mia. Meron yan. Hi naman kay Jenny Rose de la Torre. Maraming salamat. Jeliza Monteser. Hi din kay Noime Traiso. Maraming thank you. Kay Sheila Arroyo, salamat din sa pakikinig. Shumi9688, happy day din sa'yo. Happy Wednesday kasi Wednesday ngayon. Remedios Barakil from Cebu City, maraming salamat. Hi din kay Dolor Jacob. Kay Gina Lerado, maraming salamat. Rosana Crisostomo, Maika Ogatis, maraming salamat Maika. Hi din kay Ami Har Noki, maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Leonie Manay, thank you. Josie Briones, maraming salamat. Lonlon Loretta, thank you so much. Happy birthday sa'yo, birthday niya last week, December 2. Happy birthday. Hi din kay Chazzy Chay, Maylene Garrido, Team Mira TV, maraming salamat, or Team Mira TV, maraming salamat. Hello rin kay Marilu Bueno at sa lahat po ng ating mga suki, maraming salamat sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta nitong ating channel. Huwag na po nating patagalin pa dahil alam kong excited ka na sa ating kwento, sa katapusan ng kwento pala ni Pam, dito lamang sa Dear Mama Mia. Pinasunod ko talaga si Denver sa amin sa bakasyon namin ng papa ko. Actually, ang gusto pa nga niya, Mama Mia, ay wag daw siyang sumunod dahil walang magpapatuka sa kanyang mga manok. Pero tinawagan ko si Alberto na nakabakasyon nung mga panahon na yon at nasa computer shop lang naman na malapit sa amin. Siya ang inutusan ko na siyang magpatuka ng mga manok ni Papa at ni Denver. Sabi ko sa kanya, swelduhan ko na lamang siya. Kaya yon, walang nagawa si Denver kundi sumunod sa gusto ko. Sinundo ko nga siya sa May Pier. Miss na miss ko na siya kahit isang araw pa lang na hindi kami nagkikita. Mama Mia, ewan ko ba? Kulang na lang talaga ay makasama ko ng oras-oras itong si Denver. Nung pinuntahan ko siya, ay ganun na ganun ang forma niya nung bumiyahe siya, Mama Mia. Kung kailan, nung nag-reunion kami ng mga high school friends ko at mga classmate, ganun na ganun ang forma niya. Baguhin mo nga yung attire mo, Denver. Bakit? Anong mali dito? Bakit may pa-scarf ka pa? Para kang nasa London. At saka tanggalin mo nga yung shades mo. Hindi mo ba napapansin na, uulan? San ba yung sun para mag-shades ka? Alam mo, wala akong pakialam. Problema na yan sa mga tumitingin. Gustong-gusto ko talagang sikmuraan noon si Denver at gusto ko pong hilahin yung scarf niya nang sa ganun ay mabitay naman siya dahil sa kanyang mga bulaklakin pa talaga na mga pa-scarf sa leeg. Ang laki-laki niyang tao, ang laki-laki ng katawan niya at ang tangkad-tangkad niya, tapos yung scarf niya ay parang mas binabai pa sa lahat ng binabai sa mundo. At dahil nga malayo yung pier mula sa lugar ni na Papa, ay sumakay pa muna kami ni Denver ng bus. 2 hours yung biyahe, Mama Mia. First time kaming magkasama ni Denver sa biyahe sa ibang lugar. Excited na excited ako dahil bagong experience yun kasama siya. Pasensya na.
Ganun talaga ako ka-in love sa kanya eh. Na para bang atat na atat ako sa mga bagong experience. Pagdating namin sa bahay na aming sinasakahan noon, Mama Mia, ay parang artista si Denver. Parang bagong mukha talaga siya dun sa lugar na yon. Yung mga marites sa lugar na yon, Mama Mia, ay parang humahaba na ang leeg sa kakatingin kung sino yung artistang dumating. Doon ay walang tatawag kay Denver na berdugo dahil wala namang nakakakilala sa kanya doon. Doon lang natatangi sa lugar namin tinatawag si Denver ng berdugo, Mama Mia, kahit na may pangalan naman siya. Tanging papa ko lang at ako ang tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya naman safe yung alias niya doon sa amin na pandemonyo. Eto ba yung asawa mo, Pam? Napakagwapo naman pala. Gwapo ba, tita? Gwapong sakalin? Kailan ba kayo mag-aasawang dalawa? Tanong ng tita ko. Siya ka na, tita, kapag naging pink na yung buwan. Ay nako, mas mabuti pang maging mag-asawa na kayo. Magpakasal na kayo nang sa ganun ay makagawa na rin kayo ng inyong mga supling. Mama Mia, eto na naman ang tita ko. Pinaalala na naman sa akin na sira yung seedling na itinanim ni Berdugo sa sinapupunan ko. Si Denver ay para po siyang ini-interview. Ewan ko, itong mga relatives ng papa ko, parang mga pulis kung makapag-interrogate sa kanya. Tinimplahan ko na lang siya ng kape para hindi nervyusin. Although nakaka-nervyos naman talaga yung kape. Wala ka na bang mga magulang, iho? Wala na po, Nay. Naku, kawawa ka naman. Kailan ka pa nawala ng mga magulang? 13 years old pa po ako, Nay. Kawawa ka talaga. Tapos, sinong bumuhay sa'yo? Ako lang po. Naghanap buhay na ako ng sarili ko. Kawawa ka talaga. Ano naman ang trabaho mo? Mama Mia, muntik na akong mabilaukan sa tubig na iniinom ko dahil sa pag-i-interrogate sa kanya ng mga kamag-anak ko. Basurero po, Nay. Sagot naman ni Denver. Naku, kawawa naman palang karanasan mo, namamasura ka. Oo nga po, Nay. Sabi naman ni Denver na ako noon, Mama Mia, ay pigil na pigil ang sarili kong matawa sa basurerong sinabi niya. Well, bagay naman talaga sa kanya ang pagiging basurero dahil sa haba ng buhok niya at sa haba ng balbas at bigote niya. Tapos magdala lamang siya ng sako, tapos nakapaan na maglakad-lakad sa may kalsada, ay talagang mapagkakamalan na siyang namamasura. Tapos paminsan-minsan, babatuhin niya ng mga bato yung mga taong nagdadaan, ay talagang baliw na siya kung tutuusin. Ewan ko, hindi naman basurero ang na-imagine ko eh. Parang taong nawalan ng sarili niyang pag-iisip. Mama Mia, dahil nga bukid yung lugar ni na Papay, expert na expert doon itong si Berdugo. Kumukuha pa talaga siya ng mga niyog kasi napakarami pong niyugan doon sa lugar nila. Siya po ang umaakyat at grabe, parang pang-Olympics yung pag-akyat niya doon sa matatayog na puno ng niyog. Mama Mia, talo pa nga niya yung mga butiki sa kapit niya dun sa puno ng niyog eh. Natatakot tuloy ako na baka mabali yung niyog tapos ay baka kung mapano siya. Gustong-gusto ko sana siyang batuhin ng niyog nung wala talaga siyang habas sa pag-akyat. Sinabihan ko nang wag siyang umakyat doon ay talagang napakatigas ng ulo. Kaya pala ang dami palang chika babes na nakatingin sa kanya. Ang dami kasing dalaga dun sa lugar ni na Papa. At syempre ang mga dalaga doon ay sanay na sanay naman sa mga binatang halos kamag-anakan lamang nila. Kaya naman talagang solve na solve at bentang-benta ang boyfriend ko doon dahil siya ang kakaibang binata na nadayo doon.
Gustong-gusto ko sana siyang sabunutan dahil sa tigas ng ulo niya. Na animoy nagpapasikat pa talaga sa mga dalaga at dalaginding na nandoon. Nung bumaba na siya ay binatukan ko talaga siya. Masyado kang pasikat sabi ko. Ano na namang nangyayari sa'yo? Wag ako, Denver. Alam ko yung ilong mo. Alam ko yung karakas mo. Siguro naamoy mo yung mga chika babes na kanina patingin ang tingin sa'yo habang umaakyat ka dyan sa may niyog. Ewan ko sa'yo dyan. Kumukuha lang naman ako ng niyog tapos tinutulungan ko lang naman yung tita mo. Jesus, Denver. Wag ako, okay? Ikaw napakasilosa mo talaga. Ikaw lang naman talagang mamahalin ko. Palagi. Kinilig ako sa sinabi niyang yun. Eto talaga napakabulero. Kahit ilang beses ko nang narinig ang linyang yun, Mama Mia, ay talagang nakakapanginig tuhod pa rin kapag naririnig ko mula sa kanya. Pero syempre, binabawi ko agad yung kilig ko na yon. Alam ko naman talaga ng mga lalaki magaling talaga pagdating sa mga bagay na ganon. I don't need words, I need action. Because action speaks louder than words. Mama Mia, ang totoo ay maaasahan mo talaga si Denver sa halos lahat ng mga gawain dun sa bukid. Masayang masaya ang mga tsuhin ko dahil parang nakapagbakasyon at nakapag-rest day sila. Lalong-lalo na yung kamag-anak namin kung saan kami nakikitira doon. Nandun si Denver, kumukuha ng mga kahoy na panggatong, umaakyat sa niyog para mag-harvest. Halos yata lahat ng bahay doon ay pinag-igib na rin yan ng tubig. Pagkatapos ay pinangkuha na rin yan ng mga panggatong. Grabe. Napakagaling niya talaga, Mama Mia. Nag-enjoy talaga ako dun sa bakasyon namin. Lalong-lalo na si Denver at nakita ko talaga na komportable siya dun sa lugar. Kahit nga naglalaba kami doon ni Denver ay para kaming nagdi-date dalawa. Kasi nasa sapa po kami naglalaba at sinasamahan niya ako lagi. Siya ang tagabitbit ko ng mga damit na lalabhan ko. Kapag nasa sapa naman kami, halos isang damit lang ang nalalabhan ko samantalang siya ay nakakabente na. Napakasarap pong isama ni Denver sa paglalaba dahil napakabilis niyang magkuskus. Talo pa nga niya siguro yung mga automatic na mga washing machine. Ang totoo lang ay nakakatakot dahil sa lakas niyang magkuskus ay baka masira yung damit na kinukuskus niya. Nag-enjoy kami doon sa bakasyon namin. After 2 weeks ay umuwi na kaming tatlo sa amin. Syempre si Papa ko, ako at si Denver. Back to normal na naman kami. Bantay na naman sa tindahan ng lechon manok at pag-aalaga na naman kay Papa. Paminsan-minsan nagpapaalaga din si Denver. Mama Mia, lahat ng normal na ginagawa ko matapos ng bakasyon ay ginagawa ko ulit. And then, umalis na naman itong si Denver nang hindi nagpapaalam sa akin. Gustong-gusto ko na siyang gawing manok na itali sa labas ng bahay namin para wag nang makawala pa. Para wag nang umalis pa nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Mama Mia, ang lagi niyang ginagawa ay nag-iiwan na lamang ng sulat. Kaya ayun. Sa pangalawang pagkakataon ay broken-hearted na naman ako sa iniibig ko. Every night po akong iyak ng iyak dahil miss na miss ko na si Denver. Mama Mia, madaling araw ay nagigising ako dahil namimiss ko siya. Ang tipo kasi ni Denver ay madaling araw o di kaya ay gabi kung umaalis para walang makakakita sa kanya. Para talaga siyang magnanakaw na nagtatago sa kanyang mga pinagnanakawan. Magugulat na lamang ang mga kapitbahay namin kung nasaan na naman dumakong lugar itong si Berdugo. Ako na lang ang nagsasabi sa kanila na may nilakad na importante kahit na ang totoo maging ako ay wala namang kaalam-alam kung nasaan ang boyfriend ko.
Mama Mia, namamayat talaga ako sa tuwing umaalis siyang bigla nang hindi man lang nagpapaalam. Ayoko na sana kasing umaalis siya pero nawawala na lang siya bigla. At kapag nangyayari yon, ang kanyang bigla ang pagkawala ay nawawalan din ako ng ganang kumain. Iyak ng iyak lamang ako at tuwing gabi ay hindi ako masyadong nakakatulog sa kakaisip kung ano kayang ginagawa ni Denver sa mga oras na yon. Kung nasaan kaya siya? Kung ligtas kaya siya? Nakakakain at nakakatulog ba siya ng maayos? Safe ba siya kung saan man siya naroroon? Ang dami-dami kong iniisip. At sa sobrang overwhelming ng mga thoughts ko ay wala na akong ibang nagagawa kundi ang umiyak na lamang. Mama Mia, sa isip-isip ko ay baka ginayuma na si Denver kung nasaan man siya. Inisip ko nga, sana ginayuma ko na lang siya para hindi na siya umalis sa tabi ko. Para hindi na siya makakasurvive nang hindi ako nakikita. Paminsan-minsan habang nasa tindahan ako at nakatingin sa umiikot na lechon manok sa harapan ko ay bigla-bigla na lang tumutulo ang luha sa mga mata ko. Te, wag kang ang iyak ng iyak dyan. Baka hindi na mabenta tong mga manok natin. Sabi ni Alberto. Alberto, bakit kaya ang tagal-tagal niyang umuwi? Uuwi din yun si Berdugo. Baka nag-e-enjoy lang yun dun eh. Baka nga pumupunta pa yun sa mga sabungan dun. 5 months na ang lumipas noon ay hindi pa rin nakakauwi si Denver, Mama Mia. Namimiss ko na siya at alala na ako sa kanya. Kulang na lang ay umiyak ako ng pako dahil sa sobrang pag-iyak ko. Halos nga wala na akong mapiga sa mga mata ko dahil parang ubus na ang mga luha ko. Siguro kung wala si Alberto, Mama Mia, matagal nang na-bankrupt yung lechon manok kong negosyo dahil wala na po talaga akong ganang gumalaw. Wala na akong ganang kumilos pa para sa negosyo ko. Si Alberto lang talaga ang tumutulong sa akin doon. Parang siya na ang naging manager, tindero, taga-budget, taga-plano. Kung siguro ay kurakot din itong si Alberto, matagal nang nagsara yung negosyo ko. Ipinagkatiwala ko na kasi sa kanya ang buong lechon business ko, Mama Mia. Dahil nga, ang totoo niyan ay wala na akong kagana-gana sa buhay. At itong si Alberto ay napakagaling din naman talaga sa negosyo. Nakapagpatayo din siya ng sariling branch ng lechon manok ko. O ate, tig-iisa na tayo ha. Ako magbabantay dito, ikaw naman dun, sabi niya. Mama Mia, natuwa ako sa kanya, kaya ginawa ko na lang siyang partner dahil napakabait din naman niya. Kung tutuusin ay pwede niya akong takbuhan. Kung tutuusin ay pwede niya akong lukohin pero hindi niya ginawa. Hindi siya nag-take advantage sa kahinaan ko. Iiwan mo ako dito? Alam mo namang broken-hearted pa ako. Paano ko babantayan tong tindahan? Baka masampal ko lahat ng customers ko kapag minamadali ako sabi ko sa kanya. Natawa na lang siya, Mama Mia, at ang sabi niya, kailangan ko raw talagang umayos. Kaya nag-hire na lang ako ng bagong tagabantay sa iba kong branch ng lechon. Mama Mia, lahat ata ng mga nakukuha ko ay mga business-minded, lalo na itong si Alberto. Kaya prinomote ko talaga si Alberto. Kinuha ko siya bilang manager at syempre may malaking increase din sa kanyang sahod. Pinilit ko ang sarili kong bumangon. Pinilit ko ang sarili kong gumalaw, Mama Mia. Kasi ngayong malaki-laki na ang negosyo ko ay baka itakbo na ito ni Alberto kapag hindi na ako tumulong sa kanya. Baka maisip niyang naglabas lamang ako ng pera pero lahat naman ng pagod ay nagmula sa kanya. Dumating ang 6 months, hindi pa rin nakakauwi si Denver. Kinakabahan na talaga ako ng sobra-sobra kung ano nang nangyayari sa kanya.
Halos linggo-linggo na rin ako noong pumupunta sa simbahan at lumuluhod, Mama Mia, at nagre-request sa Diyos. Kahit na masama ang mga kamay ni Denver, kahit na may mga nagawa siyang hindi sang-ayon sa batas ng Diyos, sana ay protektahan pa rin siya nito. Sana ay layo pa rin siya nito sa mga kapahamakan at sana mapatawad niya si Denver sa lahat ng mga kasalanan ng boyfriend ko. Wala akong ni katiting na balita tungkol kay Denver, Mama Mia. Nagtiwala na lang ako sa sinabi niyang babalik siya sa akin. Nagtiwala na lang ako kahit na ang totoo paminsan-minsan ay parang ang hirap-hirap na ring magtiwala. And then yung 6 months ay naging 1 taon. Mama Mia, nagpakasal na lang si Alberto ay hindi pa nakabalik itong si Denver. Ako pa ang sponsor ni Alberto at sa mga lechon manok ng kasal niya. Naunahan pa ako ng batang-bata kong tindero. Ang totoo niyan, naiisip ko noon. Babalik pa kaya si Denver? Babalikan niya pa kaya ako? Lagi na lang malalim ang iniisip ko noon habang nasa harapan ko ang motor ni Denver. Masasakyan pa ba kaya niya ulit ito? Ang mga manok niya ay ang papa ko naman, Mama Mia, ang nag-aalaga. Yung iba nga, binenta ko na eh. Binenta ko sa ibang mga mahihilig sa sugal at sabong sa lugar namin. Kasi naiinis akong tumingin-tingin dun sa mga manok na yon. Okay lang naman kay Papa dahil sabi niya ay medyo humihina na rin ang kanyang katawan at wala na siyang lakas para alagaan ang mga manok na yon. Akala ko talaga hindi na magbabalik si Denver. Although ang puso ko, Mama Mia, ay umaasa pa rin sa kanyang pagbabalik, ang isip ko ay nagsasabing, tigilan na ang pag-asa dahil baka masaktan ka. And then isang gabi, may kumakatok sa aming pintuan. Pagbukas ko, Mama Mia, ay si Denver pala. Napaluhod ako sa sobrang pag-iyak ko. Pagkatapos ay inalalayan niya akong makatayo. Tinignan ko siya at eto na naman, nagbalik na naman ang long hair niya at ang kanyang bigote at mahabang balbas. Napakarami niyang sugat sa muka. Uy, baliw, bakit ang tagal-tagal mo bago nakabalik? Tanong ko sa pagitan ng aking paghikbi. Hindi na ako aalis ulit. Hindi na kita iiwan ulit. Huli na yon. Talaga? Siguraduhin mo yan ha? Babatukan talaga kita. At kapag ginawa mo pang muling pag-alis, hindi na talaga kita hihintayin. Pagbalik mo, may 5 anak na ako. Okay lang. Basta, huwag kayong magpakita sa akin. Mama Mia, binunot ko na naman yung mahahaba niyang balbas kahit na alam kong medyo nasaktan siya. Yun ang paraan ko para maramdaman niya kung gaano kasakit ang mamiss siya. And so, dun na nga sa bahay namin nagstay si Denver. At nangyari na naman ang dapat na mangyari. Oo, nag-exercise kaming dalawa at nag-burn ng fats kahit na konting oras lang ang nilaan namin sa bagay na yon. Ewan ko, Mama Mia, bakit ba nakakapawis ng sobra ang bagay na yon? Bakit ba nakakapawis ng sobra ang pagniniig kung ikukumpara mo sa pag-exercise at pag-gym? Naubos talagang lumabas lahat ng mga sirang punla ni Denver. Pero kinabukasan, nagising na lamang ako na iba ang tingin sa akin ni Denver. Anong ginagawa mo dyan? Nakakagulat ka naman, sabi ko. Nasaan yung mga manok ko? Binenta ko na. Baliw, bakit mo binenta yung mga manok ko?
Para kasi silang pinagtatawanan ako eh. Parang pinagtatawanan ako at sinasabing hindi mo na ako babalikan. Kaya ayun, sa galit at inis ko, binenta ko na. Kasalanan mo yan, bakit ang tagal-tagal mong bumalik? Inantay kita ng 9 months no, bago ko binenta ang mga yun. Pinaalagaan mo na lang sana kay Alberto. Bakit mo binenta yun? Ialagang-alaga ko yun. Mama Mia, imbes na homecoming party para kay Denver ang ipe-prepare ko ay wala nang nangyaring ganun dahil nag-away kaming dalawa dahil lang sa mga manok niyang ibinenta ko. Mabuti na lang at binenta ko yung mga yon para wala na akong kaagaw sa atensyon niya. Mama Mia, nakilala po si Denver bilang berdugo, tagapagligpit ng kalat, tagapagligpit ng mga basura. Naisip ko noon, siguro nga ito talaga ang tamang gawin ko. Ang patigilan na si Denver dun sa trabahong yon. Dahil kung hindi siya titigil ay baka mauna pa akong mamatay kesa dun sa mga basurang nililigpit niya. Ewan ko talaga. Bakit sa dinami-dami ng taong pwede kong mahalin? Bakit sa dinami-dami ng taong pwede kong piliin? Ay, eto pa talagang si Denver ang napili ko. Siya pa talagang napili kong mahalin kahit na kakaiba ang buhay na meron siya kesa sa ating lahat. Mama Mia, nag-away talaga kami kahit na sinabi ko sa kanya ang rason kung bakit ko binenta yung mga manok niya. Sabi niya ay parang hindi ko raw siya pinahalagahan dahil binenta ko yung mga manok niya na yon. Sabi ko naman hindi rin niya ako pinapahalagahan dahil kapag nandun siya sa bahay mas marami pa ang oras na nauubos niya sa kakahimas ng mga manok na yon kesa sa akin. Iniwanan mo ko eh. At kapag nakikita ko yung mga yun, naaalala kita. Kaya binenta ko. Kaya winala ko sila sa paningin ko. Galit na galit si Denver noon na para bang magsisimula na siya ng World War III sa pagitan naming dalawa. Mama Mia, masakit lang po isipin na kahit na wala na yung mga manok na yon, ay sila pa rin ang hinahanap-hanap ni Denver. Kaya ayun, napaiyak ako. Iyak ako ng iyak sa kwarto ko dahil galit na galit ako kay Denver. Siya pang matagal umuwi, tapos siya pang may ganang mang-away sa akin. Gustong gusto ko siya noong katayin pagkatapos ay eletsyon dun sa lechon manukan na area namin. Pumili ka nga, Denver. Pumili ka. Ako ba o yung mga manok mo? Bakit parang tao yung mga manok at ikinukumpara mo yung sarili mo sa kanila? Ang akin lang, bakit mo binenta yun? Alam mo naman na yun ang libangan ko, hindi ba? Kasi nga asungot yung mga yon. At dahil nga sa'yo, kaya ako binenta ang mga yon. Inantay kita ng 9 na buwan bago ko binenta yon. At saka ang babaho ng mga dumi ng mga manok na yon. Ayoko ng amoy na ganon. Mabaho? Mabaho dahil hindi mo naman nililinisan, sabi niya. Bakit ako ang maglilinis? Mga manok mo yon. Kasalanan mo at iniwan mo. Paikot-ikot lamang ang aming diskusyon nung mga panahon na yon dahil sa manok. Ayaw talagang patalo ni Denver, Mama Mia. Gusto niya talagang sabihin ko na ako ang may kasalanan at humingi ako ng tawad dahil binenta ko yung mga manok niya. Gusto niyang aminin ko na hindi tama yung pagbenta ko sa kanyang mga alaga. Pero syempre hindi rin naman ako magpapatalo kasi feeling ko nasa tama din naman ako. Para hindi na rin siya makapagsugal pa. Para naman ang kaniyang mga free time ay sa akin na lang niya inilaan. Ang resulta, hindi kami nagkibuang dalawa dahil sa away na yon mula umaga hanggang gabi.
Nagulat na lamang at nagtaka ang papa ko kung anong nangyayari sa aming dalawa ni Denver. Nagka-amnesia ba daw kaming dalawa na may relasyon kami dahil parang hindi raw kami magkakilala. Pam, ayusin nyo nga yung problema ninyong dalawa ni Denver. Ang pangit-pangit sa pakiramdam. Lalong-lalo na, ang pangit-pangit pakinggan kapag pinag-uusapan kayo ng mga kapitbahay na naghiwalay kayong dalawa dahil lang sa mga manok. Kahit ano pang paninermon ng papa ko ay ayoko talagang magpatalo kay Denver. Dahil alam ko naman na tama ang ginawa ko, Mama Mia. Hindi ko kailangang humingi ng tawad. Hindi ko kailangang humingi ng dispensa. Si Denver naman ay ayaw ding kumibo kasi parang mas namimiss pa niya yung mga alaga niyang manok kontra sa akin. Pero kinabukasan ay nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung tumabi na sa akin si Denver sa pagtulog at humihilikpat na kayakap sa akin. Ang sarap sakalin ng baliw na to. Mama Mia, na-realize ko rin na ako lang din talaga ang gumagawa ng dahilan kung bakit nag-aaway kaming dalawa. Kung sana nag-sorry na ako sa kanya. Kung sana hindi ko na lang pinalaki, sana magkatabi kami sa pagtulog kagabi. Sana napunlaan na naman niya ang sinapupunan ko. Kaya yun, niyakap ko na lamang siya bang tulog na tulog siya dahil namimiss ko rin naman ang kabaliwan niya. Namimiss ko rin ang katawan niya na siyang nagbibigay sa akin ng init. Namimiss ko yung mga matitigas niyang mga braso. Yung kanyang paghinga na amoy mo ang snow bear. Yung tiyan niya, Mama Mia, na maraming mga matitigas na hugis pandesal. Oo. Marami pong abs itong si Denver. Yung mga paa niya na parang ang bibigat. At syempre, yung mga Dragon Balls niya na nilangawi-languyan ng mga sira niyang seedlings o sira niyang mga punla. Lahat-lahat tungkol sa kanya ay miss na miss ko. Ano na lang kaya kung hindi siya bumalik sa akin? Baka bigla na lang akong tumalon dun sa may mataas na building na nasa kabilang eskinita. Baka nilangoy ko na kung saang dagat man siya nagpunta. Hinignan ko siya ng punong-puno ng pagmamahal. Pero ilang saglit pa ay nagising siya at doon ay naggalit-galitan na naman ako. Oy, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Tanong ko. Wala, namimiss lang kita. Mama Mia, hinila ko na naman yung bigote niya dahil sa pagiging bolero niya. Namimiss mo ako? O namiss mo lang maglagay ng siramong punla sa sinapupunan ko? Yusin mo nga yan, Denver. Alam mo, nakakapagod nang makipag-away sa'yo. Paulit-ulit na lang tayo at isa pa, hindi na rin naman mababalik yung mga manok ko eh. Yan dapat. Sana kahapon mo pa yan sinabi. At pwede ba? Magkasundo nga tayo. Simula ngayon, putulin mo na yung pagkakahilig mo sa manok at sugal. Kung hindi, bumalik ka na lang sa planeta kung saan ka man nanggaling. And so, Mama Mia, gumawa nga kami ni Denver ng kasulatan na hindi na siya magsusugal pa. Dahil baka kapag ginawa niya yon ay ako mismo ang maghahatid sa kanya sa impyerno. At totoo lang yan, Mama Mia, ay talagang nagtitimpi lang ako sa pagiging sugarol niya noon. And then, inisip ko noon, Mama Mia, tinanong ko siya kung talaga bang sira yung mga punla niya. Ano? Bakit mo naman na itanong yon? Kasi parang hindi mo pa ako nabubuntis eh. Gusto ko kasi talaga, Mama Mia, ay may tumubo na agad sa aking sinapupunan.
Kaya nga pinadamihan ko ng paglagay niya ng punla sa akin. Kasi naisip ko, hindi rin naman siguro mabuti o magandang isisi sa kanya ang lahat. Baka tigang lang talaga ang lupa ng sinapupunan ko. Baka ako ang dahilan kung bakit ayaw tumubo nung kanyang punla. Gagawin ko lahat, Mama Mia, para lang tumubo ang punlang iyon. Kahit magsasayaw pa ako sa ubando ay gagawin ko kahit araw-araw pa. At dahil nga may nag-recommend sa akin ay kumonsulta po ako sa isang manghihilot. Mama Mia, sabi ng manghihilot ay medyo mababa raw ang matres ko. Pero sabi niya magagawan din naman daw ng paraan. Inayos niya at pinakpakondisyon niya ang matres ko. At ang sabi niya wag daw akong magbubuhat ng mga mabibigat o di kaya'y wag akong tumalon-talon. Ayusin ko raw ang matres ko at alagaan dahil ito ang magiging tahanan ng mga punla ni Denver. At nagulat na lamang ako dahil napakagaling ng kanyang recommendation, Mama Mia. Actually niyan, pati mga positions na pwede naming gawin ay sinabi niya. Nakakahiya pero kung gusto ko naman talagang tumubo yung punlang yun ay kailangan kong gawin. Kailangan kapag tapos na kayo sa inyong ginagawa, kapag nakapunla na si Denver, kailangan mong tumalikod. Ano? Paano po yun? Kailangan yung mga paa mo ay ilagay mo sa ibabaw ng ulo mo. Kailangan nakataas yung paa mo para wag bumaba yung mga punla ni Denver. So para akong pinibitay patiwarik, ganun ba? Oo, ganun talaga. Para siguradong aabot sa matres mo yung mga punla niya. Suggestion ko lang naman yan, Pam. Kasi yun ang ginagawa namin ng asawa ko eh. Nasa sa iyo yan kung gagawin nyo rin ba. Ganun ba? Na-imagine ko palang, Mama Mia, ay para akong baboy na ibinibitay patiwarik ni Denver. How cruel naman para lang tumubo ang punla niya. Pero dahil sabi nga, yun daw ang ginawa nila ng asawa niya, hahamakin ko ang lahat. Mas lalo akong naging determinado, Mama Mia. Kasi isang gabi ay may sinabi si Denver. Magpakasal na tayo, Pam. Kailan? Bukas? Ayusin mo nga yung sagot mo. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Abay, syempre naman, Denver. Matagal na akong nag-aantay na sabihin mo sa akin yan, no? Kaya kahit bukas pa ang gusto mo, sige go, magpapakasal tayo. Ang baliw ay hindi na maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Napakagaling naman talaga ng lalaking to. Sarap sa bunutan at ubusin ang lahat ng buhok sa kanyang ulo. Wala man lang ako yung tinatawag nilang engagement ring. Wala man lang ka-effort yung pagpo-propose niya sa akin. Wala man lang yung mga nakakakilig na nakikita ko sa TikTok o di kaya Facebook na mga proposals with matching will you marry pa. Diretso na yung kanya. Parang katatapos lang naming magniig noon tapos bigla niya akong tinanong at sinabihang magpakasal na kami. Mama Mia, ito talagang si Denver ay walang ka-sweetness sa kanyang katawan. Parang puro pait yata ang malalasahan mo sa kanya eh. Pero iniisip ko, hindi naman talaga lahat ng lalaki ay katulad nung mga napapanood natin sa social media at mga nakikita natin sa post ng kung saan-saan pa. Dahil nga hindi naman lahat ay magkakatulad ng mga pinagdaanan sa buhay. Iba-iba naman tayo ng mga naging karanasan. At ang mga karanasan natin sa buhay ay ang humuhubog sa kung ano at kung sino tayo ngayon. Kaya siguro ganun si Denver dahil kakaibang buhay ang kaniyang kinagisnan. Then the next 2 weeks, Mama Mia, ay agad din kaming ikinasal ni Denver. Hindi po sa pare kundi sa mayor. Yes, civil wedding po ang nangyaring kasalan namin at wala nang maraming arte-arte pa.
Basta talaga maganda yung bride, hindi na kailangan ng mamahalin o magandang gown. Ang bouquet ko ay ako pa talaga ang nag-arrange, Mama Mia. Galing pa yon ang mga bulaklak sa aking fresh garden. Kaya fresh na fresh yun. Simple lang din naman ang gusto ni Denver, Mama Mia. Para wag masyadong maraming tao. Wala na kaming mga prenup shoot, mga prenup videos at mga prenup photos na ganon at chucho. Walang maraming picture-picture. Basta ang nangyari ay nag-I do kami sa harap ng mayor at sa harap ng ilang saksi at sa papa ko. Pagkatapos ay nagkapirmahan na kami ng marriage contract. At first time kong nakita si Denver na nakasuot ng formal attire. Naka-white long sleeve siya, Mama Mia. Parang may business meeting si Sir, kulang na lang ay attache case. Gusto ko sanang sumigaw noon na tabi kayong lahat dahil asawa ko yan. Sure na ba talaga kayong dalawa? Pwede pa kayong mag-back out nito. Biro pa ng mayor namin. Mama Mia, medyo naiinis pa ako noon ng konti sa mayor namin. Bakit niya tatanungin ng ganun? Baka magbago ang isip ni Denver. Kapag umatras si Denver, nako talaga. Ako talaga ang sisira sa kaniyang mabuting pangalan dun sa lugar namin. 101% sure na sure, Mayor. Kaya proceed na tayo. Sabi ko na para bang nagmamadali. Ikaw, iho, sure ka na bang pakakasalan mo tong babaeng to? Siguradong sigurado na po, Mayor, sabi ni Denver. Kaya ayon, ang nangyari ay kinasal kami at nagkapirmahan na rin ng kontrata sa wakas. Nahawakan ko na nga sa may leeg ang berdugo. Ang akala nilang mailap na berdugo ay ako lang pala ang makakabihag. And so, Mama Mia, dumating na rin ang oras para sa misyon ko. Ang magpatubo ng mga punla ni berdugo sa matres ko. In-execute ko kaagad ng mabuti ang plano ko para walang palpak. Pinaalis ko muna si Papa para kahit masira yung bahay namin ay madali lang kaming makatakbo ni Denver. Ang recommended na 7 positions ni Manang Manghihilot, Mama Mia, ay hindi ko talaga kinalimutan. Todo-todo talaga at bigay na bigay kahit pa masira ang aming bahay. Pagkatapos natin, ibaliktad mo ako sabi ko kay Denver. Ano? Anong ibaliktad? Kita mo ba tong kumot? Ilagay mo yan sa paa ko. Pagkatapos, kapag tapos ka na, tumayo ka. Ikaw na ang may bahala kung saan mo yan itatali. Basta patiwarik. Ano ka? Ano nangyayari sa'yo? Tumigil ka nga dyan, baka kung ano pang mangyari sa'yo, kung ano-ano na lang naiisip mo. No choice na ako, Denver. Yung mga seedlings mo kasi malnourished. Hindi talaga nakakaabot dun sa biyahe. Nasa gitna pa lamang, namamatay na Kaya kailangan ko talagang magpatiwarik para dumiretso sila sa matres ko. Saan mo naman nakukuha yung mga ganyan? Tanong niya. Wala ka nang pakialam dun. Basta kailangan mo akong ipatiwarik. Sa ayaw at sa gusto mo, susundin mo ako. Intendes? Bahala ka nga dyan, asawa ko. Asawa ko, bibitayin ko. Para na akong baliw nito. Sabi niya. Mama Mia, para akong naging tigre nung nalaman kong ayaw pumayag ni Denver sa gusto kong mangyari. Honeymoon namin noon pero nagdidiskusyon pa rin kaming dalawa hanggang sa umiyak na ako para lang mapasunod ko si Denver sa gusto ko. Kasi nga malaki ang tiwala ko sa sinasabing yon ng manghihilot. Yan lang naman ang gusto ko, Denver, tapos hindi mo pa magawa, hindi mo pa maibigay? Sabi ko sabay iyak. Bakit yan ang gusto mo? Para naman akong sadistan yan Hindi naman ako ganyan. Yun nga ang gusto kong mangyari. Yun ang paraan para mabuntis ako. Pam, ang daming paraan. Bakit kailangan pang ipatiwarik kita? Basta,
Kung ayaw mo, edi lumayas ka ngayon din. Huwag ka na magpakita sa akin. Ewan ko sa'yo. Sige na nga. Patiwarik, edi patiwarik. And so, Mama Mia, sinimulan na nga namin ang paggawa ng milagro with the recommended 7 positions ni Manang Manghihilot. Grabe talaga. Parang lumagpas pa yata ako sa 7 langit Parang 10 langit ata ang naabot ko. Muntik na talaga kaming umagahin sa ginagawa namin dahil tuloy-tuloy ang naging saya namin noon. Yung bed namin ay muntik nang sumuko sa aming dalawa. Halos hindi tuloy ako nakabangon dahil grabe namang 7 position ang sinabi ni Manang. Kasi nga 7 position, edi 7 rounds din. Walang tulugan. Bumabawi lamang kami ng 10 to 15 minutes break tsaka tuloy-tuloy na naman. Kaya pa? Tanong ni Denver. Wait lang, ang sakit-sakit na ng balakang ko, Denver. Sabi mo 7. Nasa 4 pa lang tayo 3 pa lang ang kulang natin. Pwede naman siguro yung 4, sabi ko. Hindi, sabi mo susundin natin yon, kaya susundin natin yon. Hawak ka lang, ako nang bahalang trumabaho. Kaya ayon, siya ang tumabraho sa akin at hapding-hapdi naman ang pagkababae ko, Mama Mia. Gustong-gusto ko nang suntukin si Denver sa sobrang hapdi. At ewan ko ba kung bakit o kung talagang normal yon na nakakaya ng lalaki ang ganun katagal. Napakalakas naman talaga at napaka-energetic ng asawa ko at nakaya namin ng 7 positions. Para siyang sinaniban ng masamang espiritu nung mga panahon na yon. Parang espiritu ng bad romance. At nung natapos na nga kami, Mama Mia, paulit-ulit kong sinasabi kay Denver yung ipatiwarik niya ako kung kinakailangan. Ewan ko ba? Wala na nga akong kasaplot-saplot noong pinapatiwarik niya ako ng ilang sandali. Ang totoo niyan ay binubuhat pa ako ni Denver, Mama Mia, para lamang wag akong mahirapan sa patiwarik na posisyon na yon. Ako naman, iniisip ko kahit na masakit, kahit na masaktan ako, okay lang, ayos lang. Ang importante ay ma-mission accomplish ako. Masakit lalo na nung talagang tinatalian yung paa ko at yung kabilang tali naman nung kumot ay nakatali sa may pintuan. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tingin mo, okay lang ba ako, Denver? Masarap ba sa feeling? Syempre hindi. Sabi ko naman sa'yo, wag nating gawin yan pero yan talaga ang gusto mo. Pwede bang sumuport ka na lang? Pagkatapos nito, hindi lang naman ito ang pagtitiis na gagawin ko. Manganganak pa ako. Buti ka, lalaki, patingin-tingin ka lang dyan. Mama Mia, naawa tuloy si Denver sa akin at talagang inalagaan pa niya ako habang nakapatiwarik akong posisyon nung mga panahon na yon. Masakit pero tiniis ko. Para kaming mga naging acrobatic performers nung gabing yon. Natalo pa nga namin siguro yung 50 Shades of Grey. Mga week ata sina Anastasia at Christian Grey. Kami ata lahat na halos ng posisyon ay ginawa namin tapos may patiwarik-tiwarik pang pagbitay sa akin. Habang naka-upside down ako noon, Mama Mia, ay naisip ko talaga na sana pumasok na. At nung nasatisfied na ako ay nagpakuha na ako kay Denver dahil mukhang masusuka na ako nung mga panahon na yon. Isang beses lang naman namin ginawa yung pagpatiwarik, Mama Mia. Baka kasi pumutok na yung ugat ko sa aking ulo. Then after weeks, ay nag-take na naman ulit ako ng examination. Titignan ko kung nakapasa na ba ako. At para mas exciting ay nandyan si Denver. Kaming dalawa ang nag-aantay ng resulta. Halos hindi ako makahinga noon ng maayos sa sobrang kaba na nararamdaman ko. And then, voila, Mama Mia. Pasado ako sa exam. Positive. Nag-work ang 7 positions at ang patiwarik-tiwarik style ni Manang. Mama Mia,
Tumubo nga ang seedling ni Denver sa aking sinapupunan. Napayakap at napaiyak ako sa dibdib ni Denver, Mama Mia, dahil magkakaanak na talaga kaming dalawa. Pero akala ni Denver ay tapos na ang kalbaryo niya, ay hindi pa pala. Nasundan pa ang kalbaryo niya, Mama Mia, dahil simula pa pala yun. Baliw, gusto ko ng kapayas. Gusto ko ng papaya, sabi ko. Ilan naman ang gusto mo? Isa lang. Ilang minuto pa ay bumalik si Denver at may dala siyang papayang hinog. Saan mo to kinuha? Tanong ko. Diyan sa may labas. Yang papaya natin? Yang puno natin? Oo. Ayoko niyan, Denver. Gusto ko yung papaya ng kapitbahay. Bakit sa kapitbahay pa? May papaya naman tayo. Eto, hindi ba to papaya? Gusto ko nga papaya ng kapitbahay. Kumuha ka dun. At wag na wag mo akong lolokohin dahil malalaman ko talaga kung saan mo kinukuha yung papaya na yan. Mama Mia, galit na galit talaga ako sa kanya dahil sa aming mga pananim siya kumuha ng papaya. Ang gusto ko, dun sa iba siya kumuha. Dun sa kapitbahay namin. Kaya hindi ko talaga tinanggap yung papayang binigay niya at umalis siya ulit. Ilang saglit pa ay nakabalik si Denver na may dala-dala namang isa pang papaya. O eto, hiningi ko kina Aling Mercy. At sa hindi ko malamang dahilan, Mama Mia, ay parang nagalit na naman ako sa kanya. Parang gustong-gusto ko na naman siyang sugurin at sipain. Galit na naman ako. Bakit mo hiningi, Denver? Sabi ko kumuha ka, hindi ko naman sinabing humingi ka. Gusto ko yung nakaw na papaya. Ano? Gulat na gulat siya, Mama Mia. Gagawin mo pa akong magnanakaw? Pagnanakawin mo ako ng papaya sa kapitbahay? Oo nga, ayoko niyan. Ayoko nung papayang hinihingi. Gusto ko yung papayang galing sa nakaw. Mayus ka naman, Pam. Bakit kailangan kong nakawin? Baka makulong pa ako at mapagalitan pa ako kapag nalaman nilang nagnanakaw ako. Sa'yo nang gusto ng baby. Gusto niya, laging nakaw yung kakainin niya. Kaya ngayon, papaya yung gusto niya. Kaya magnakaw ka ng papaya. Bilis na! Mama Mia, ayaw talaga akong pagbigyan nun ni Denver kaya umiyak talaga ako ng gusto dahil gusto ko ngang kumain ng papayang galing sa nakaw. Gustong gusto ko nang kumain nung mga panahon na yon kaya iyak ako ng iyak nung ayaw pumayag ni Denver na magnakaw. Buti na lang talaga at nandyan ang papa ko at naiintindihan ang mga gusto ko. Nakawan mo na lang dun, Denver. Kasi wala tayong magagawa. Utos yan ng bata na nasa sinapupunan niya Ganyan talaga. Yung mama niya, kakaiba din yung maglihi. Iba din yun. Magiging kriminal ka bago mo mapagbigyan yung paglilihi niya. Kumuha ka na lang dun, magnakaw ka na lang at baka makunan pa yung asawa mo. Doon na walang nagawa si Denver, Mama Mia, at nagnakaw na nga siya ng papaya sa kapitbahay. Nagulat na lamang ako nung pagbalik niya ay may sugat na siya sa kanyang braso. Nasugatan pala siya sa gate, Mama Mia, dahil meron palang basag na bote sa ibabaw na nilalagay ang mga kapitbahay. At nagulat siya nung tumahol ang aso nito kaya napunta siya doon. Pero wala akong pake kung nasugat man siya o hindi. Naglalaway na kasi talaga ako noon sa papayang ninakaw. At ang dami-dami ko pa talagang pinaglihian, Mama Mia, na halos balibalik ta rin na ni Denver ang buong mundo. Para lang mapagbigyan ang hilig ko. Paminsan-minsan nga, Mama Mia, ay hindi naman totoong paglilihi. Ginagawa ko lang para itest siya.
Minsan nga sinabi niya sa akin eh baka naman daw pinagtitripan ko na lang siya at hindi naman daw totoong paglilihi yung nararamdaman ko. Mama Mia, wala pa ring nagawa ang asawa ko sa huli. Sinusunod pa rin niya ang gusto ko. At masayang masaya akong ibalita sa inyo, Mama Mia, na hindi lang isang seedling ang sira kay Denver, kundi tumubo at nagbunga pa ito ng 2. Effective talaga ang 7 positions na yon at ang patiwarik style ni Manang. Kasi shoot sa banga talaga lahat ng seedling ni Denver. At dito ko na lang po tinatapos itong sulat ko, Mama Mia. Sa ngayon ay may 3 anak na po kami ng asawa ko. Masayang masaya po kami kahit hindi mayaman ang aming pamilya. Kahit na nakakakain lamang kami ng 3 beses sa isang araw at kahit na masasabi kong wala kaming palasyo tulad ng mga nasa fairy tale, ay masayang masaya naman ang buhay ko. Kailanman hindi ko ipagpapalit ang buhay na meron ako ngayon sa mas marangyapang buhay. Walang katumbas na kaligayahan ang nararamdaman ko sa tuwing magkakasama kami ng mga anak ko at ng tatay nila. Maraming salamat po, Mama Mia. At kung meron mang gustong magpaturo dyan sa 7 position at sa patiwarik style, mag-PM lamang po sa inyo at isi-share ko naman sa iyo, Mama Mia, kung ano yung sinabi sa akin ni Manang Manghihilot. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Pam. Ay, nako naman talaga pa. Maraming salamat sa kwento ng iyong buhay. Medyo naiintriga kami sa pagiging berdugo ni Denver. Ang totoo niyan, mas naintriga pa ako sa pagiging berdugo niya kaysa doon sa 7 positions sa sinasabi mo. Anyways, maraming thank you sa iyong pag-share ng inyong mga karanasan dito sa ating programa. Naway magtuloy-tuloy ang kasiyahan at ang pagmamahalan ng inyong pamilya. Sa lahat ng mga nagkakagusto ngayon sa kwento ni Pam, naku naman, wag po kayong mag-atubiling mag-share nitong ating kwento, okay? I-share tong video na to at i-like nyo na rin. I-share nyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, at wag nyo rin kakalimutan na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe po, click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago tayong video na inilalabas. At wag nyo rin kakalimutan na tulad ni Pam, meron ka pong choice na mag-share ng sarili mong kwento. Yes, mag-share naman kayo. Wag naman kayong madamot dyan ng inyong kwento, lalo na kung mapagkukunan yan ng inspirasyon, ng leksyon, at ng entertainment ng ating mga tagapakinig. Yes, isulat nyo na lamang yan. Pagkatapos ay i-email nyo sa atin. Kita mo yung blue sa baba? Diyan nyo po i-email mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at laging pakikinig at hindi pagsiskip ng ads dito sa ating channel. At naway marinig ko rin ang inyong mga kwento sa mga susunod nating uploads. At wag niyong kakalimutan na meron po tayong iba pang social media accounts. Mag-email lamang po kayo o mag-like at mag-subscribe o kaya'y mag-follow lamang po kayo sa Mama Mia CDO, Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Thank you so much once again sa inyong pakikinig at sa walang sawa ninyong pagsuporta. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod, paalam at magandang araw sa inyong lahat.